Nagbubukas ang pelikula sa isang maikling pagsasalaysay na nagpapaliwanag na ang mga killer whale na kilala rin bilang mga orca ay kabilang sa mga nangungunang mandaragit ng karagatan. Umaabot sila ng hanggang 32 talampakan ng haba at tumitimbang ng hanggang 5 tonelada kaya't nasa pinakatuktok sila ng marine food chain. Gayunpaman, higit pa sa pagiging makapangyarihang mga ngaso ang mga killer whale. Sila ay lubos na matatalino at mga hayop na may malalim na ugnayang panlipunan. Namumuhay sila sa mga komplikadong grupo ng pamilya, nakikipag-usap gamit ang mga natatanging pattern ng tunog at gumagamit ng mga advanced na kakayahan sa paglutas ng problema upang hulihin ang kanilang biktima. Pagkatapos lumipat ang eksena sa dalawang babaeng empleyado sa pasilidad na kaswal na nag-uusap tungkol sa isa sa kanilang mga killer whale na kilala bilang Poseidon na tinatawag ding Sedo. Ibinunyag nila na mula nang mawala ang mga anak ni Sedo, hindi na siya naging katulad ng dati. Naging mailap at hindi mahuhulaan ang kanyang kilos. May ilan pang mga empleyado ang naghihinala na may kinalaman ang organisasyon sa nangyari at naniniwala silang alam ni Sedo ang katotohanan. Ilang sandali pagkatapos nito, tinawag ng isa sa mga empleyado ang pangalan ni Sedo ngunit walang tugon. Sa takot na may mali, pumasok siya sa pool upang hanapin ito. Ngunit bigla na lamang sumulpot si Sedo mula sa kung saan. Tahimik na umikot sa paligid ng babae ang napakalaking orca na lumilikha ng nakakatindig balahibong tensyon. Sa loob lamang ng ilang sandali, naging kakilakilabot ang sitwasyon. Nagsagawa si Sedo ng isang marahas na pag-atake na hindi nag-iwan ng anumang pagkakataon para makatakas. Come on, baby. Come here, baby. Zito. Pagkatapos lumipat sa isang batang babae na nagngangalang Maddie na nagtatrabaho sa kanyang shift sa isang maliit na restaurant. Bigla na lamang dumating ang kanyang nobyo na si Chad na may dalang masayang balita, kakagraduate lang niya. Masaya si Maddie para sa kanya at agad niya itong binati. Tinanong niya kung nakapunta ba ang kaibigan nilang si Trish sa seremonya at sinabi ni Chad na oo, ngunit hindi masaya si Trish dahil wala doon si Maddie. Sinabi ni Chad kay Trish na abala si Maddie sa pag-iensayo ng pagtugtog ng kanyang cello. Bago umalis, pinaalalahanan ni Chad si Maddie na palaging ilak ang likurang pinto para sa kanyang kaligtasan. Pagkatapos sinorpresa niya si Maddie ng maagang regalo sa kanyang graduation din sa susunod na araw. Ngunit mabilis na naputol ang masayang sandali nang may isang kahina-hinalang lalaki ang bumaba sa isang sasakyan at pumasok sa restaurant. Maghahalikan na sana ang dalawa nang biglang sumugod ang magnanakaw na may hawak na shotgun. Inutusan niya si Maddie na ibigay ang lahat ng pera mula sa kaha. Wala siyang ibang magawa kundi sumunod. Ngunit nang mapagtanto ng magnanakaw na halos walang laman ang kaha, ibinaling niya ang atensyon sa kwintas na ibinigay ni Chad kay Maddie. Biglang sinugod ni Chad ang magnanakaw at pinag-agawan nila ang baril. Sa gitna ng kaguluhan, pumutok ang shotgun na nagpabingi kay Maddie. Sa kabila nito, nakuha ni Chad ang baril at binaril ang lalaki at tinamaan sa balikat. Sugatan, tumakas ang lalaki. Lumabas si Chad at napansin ang kwintas sa baba. Pinulot niya ito at ibinalik kay Maddie. Ngunit sa isang biglaan at trahedyang pangyayari, binangga siya ng magnanakaw. Dahil sa lakas ng impact, hindi na nakagalaw si Chad habang si Maddie ay nanigas sa matinding pagkabigla. Makalipas ang isang taon, makikita si Maddie na nagbibihis at naghahanda papasok sa trabaho nang biglang may kumatok sa kanyang pinto. Ang dumating ay ang kaibigan niyang si Trish. Masaya si Maddie sa pagbisita ni Trish, ngunit halatang nagmamadali at hindi siya maaring magtagal. Bago umalis si Maddie, pinaalalahanan siya ni Trish tungkol sa bakasyong matagal na nilang pinaplano at mukhang matutuloy na ito dahil bayad na ni Trish ang biyahe. Halos agad-agad, sinimulan ni Trish na mag-impakin ng mga gamit ni Maddie sa isang bag. Determinado siyang ihanda ito para sa kanilang bakasyon. Samantala, nakita ni Maddie ang mga lumang larawan at nakita niya ang isang litrato ni Chad. Naging emosyonal si Maddie. Nang makita ito, mabilis na lumapit si Trish upang aliwin siya. Inamin ni Maddie na kailangan talaga niya ng bakasyon para makapag-isip at makarelax. So it's time. So remember this? May your beer always be cold. Boys be hot. Come hell or high water. No matter what, bitch. And it still holds up. It does still hold up. You're so pretty. Makalipas ang ilang araw, dumating ang dalawa sa isla sa Andaman Sea sa Thailand. Sinulit ng dalawa ang kanilang bakasyon. Pagkatapos nito, habang nasa pool, sinamantala ni Maddie ang pagkakataon upang pasalamatan si Trish sa kanilang bakasyon.
Kalaunan, naglakad-lakad ang dalawang magkaibigan sa paligid ng isla at bumili si Trish ng isang maliit na key holder na hugis balyena bilang souvenir. Sa pagkakataong iyon, ibinunyag ni Trish na nag-book siya ng isang espesyal na palabas na tampok ang killer whale na kilala bilang Sedo. Agad itong tumama sa damdamin ni Maddie. Si Sedo ang paborito nilang orka ni Chad, isang orka na pinapangarap nilang makitang magkasama. Ang pagbanggit sa kanya ay nagbalik ng mapait ngunit matamis na alaala. Dahilan upang umalis si Maddie na puno ng galit. Napansin ni Trish na may mali, kaya nilapitan niya si Maddie upang tanungin kung ano ang gumugulo sa kanya. Doon nagbukas si Maddie. Ipinaliwanag na mula nang mangyari ang insidenteng kinasangkutan ni Sedo, ikinulong na ang orka sa isang tangke. Kitang-kita na mabigat ang balitang iyon para sa kanya, kaya agad humingi ng paumanhin si Trish sa pagbanggit nito. Ayaw nilang masira ang kanilang biyahe, kaya nagkasundo ang dalawa na magpokus na lamang sa pag-enjoy ng kanilang bakasyon. Hindi nagtagal, nakilala nila ang isang palakaibigang lalaki na nagngangalang Josh na hiniling ni Trish na turuan siya ng paddleboarding. Muling napag-usapan si Sedo nang makita ni Maddie ang isang flyer na nag-a-advertise ng orka. Ipinaliwanag ni Josh na mula nang mangyari ang trahedya, patuloy na nagdurusa si Sedo dahil malaki ang naging gastos nito sa organisasyon. Palihim niyang iminungkahi na kung gusto ni na Maddie at Trish na makaganti sa mga taong nanakit kay Sedo, dapat silang magkita sa gabi. Nag-aalinlangan si Maddie sa simula, ngunit sa huli ay pumayag din siya. Nang gabing iyon, matapos mag-party, palihim na pumasok ang grupo sa pasilidad. Pagdating doon, hinikayat ni na Trish at Josh si Maddie na lapitan si Sedo habang sila naman ay nanatili sa likuran. Habang kasama ni Maddie si Sedo, pumasok ang isang empleyado sa pool area upang maglinis. Bigla na lamang sumulpot si Sedo at inatake ang lalaki. Sa sobrang takot, tumakbo si Maddie upang balaan sina Trish at Josh, ngunit napansin sila ng isang security guard at agad silang hinabol. Sa kabila ng panganib, nakatakas ng bahagya ang tatlo. Sa likuran nila, narinig nilang nag-radio ang gwardya na napatay ang tagalinis ng pool. Come in. What? Cleaner. The cleaner. In Sito's tank. Again? Get rid of that damn... Kinabukasan, ginising ni Trish si Maddie at pinaalalahanan siya tungkol sa isang sorpresa. Pumunta sila sa isang liblib na bahagi ng dalampasigan. Wala ni isang tao sa paligid. Sinabi ni Josh na lahat ng naparito ay hindi na nakabalik. Isinumpa ang dalampasigan. Kinilabutan si Maddie sa mga narinig. Habang kumukuha si Trish ng mga litrato para sa kanyang 800,000 followers, kinuha ni Josh ang cellphone ni Maddie. Nais niyang sulitin niya ang sandaling iyon. Nagpatuloy ang kasiyahan ng grupo. Ngunit bigla na lamang may bumangga sa kanilang bangka at ito'y tumaob. Dahilan upang mahulog sa dagat sina Trish at Josh kasama ang cellphones ni Maddie. Labis siyang nabahala. Walang nasaktan at nakalangoy si Trish patungo kay Maddie. Samantala, lumipat si Josh upang suriin ang makina. Biglang siyang inatake ng killer whale. Lumaban siya sa harap ng dalawa. Nagwala ang napakalaking orka. Pilit na lumaban si Josh ngunit napatay pa rin siya ng orka. Nataranta ngunit determinado, iginiit ni Maddie na magtungo sila sa isang malapit na mga bato. Umasang magkakaroon sila ng pagkakataong makaligtas. Habang sinusubukan ni na Maddie at Trish na tumakas, muling lumitaw ang balyena. Desididong pigilan sila, dali-dali silang nagmadaling lumapit sa mga bato, desperadong mabuhay, ngunit hinila sila ng napakalaking orka pabalik. Wala na silang ibang pagpipilian, kaya sa isang iglap ay nagpasya silang tumalon sa tubig at lumangoy patungo sa mga bato. Si Trish ang unang sumisid, ngunit hindi agad nagawa ni Maddie. Ang kanyang earbuds na tumutulong sa kanyang pandinig ay nasira. Sa kabutihang palad, nakarating si Trish sa mga bato at muntik nang malamon sa pag-atake ng balyena. Naiwan si Maddie kabugang dibdib habang nag-aabang ang panganib sa kanya. Hindi pa tapos ang killer whale. Pinaputok nito ang lifeboat na ginagamit ni Maddie, kaya wala siyang ibang magawa kundi lumangoy ng buong lakas patungo kay Trish. Sa wakas ay narating ni Maddie ang kanyang kaibigan, ngunit kapwa sila malubhang nasugatan sa kanilang pakikipaglaban para mabuhay. Mabilis na kumilos si Maddie at inasikaso muna si Trish. Tinakpan ang mga sugat nito upang mapigil ang pagdurugo. Sa kanya inalagaan ang sarili niyang sugat, maingat na ginamot ang malalim na hiwa sa kanyang paa. Pagod, sugatan, ngunit determinado, nagyakapan ang dalawang babae. Batid nilang hindi pa tapos ang kanilang laban para mabuhay habang sumisigaw sila ng saklolo. Lumipas ang mga araw habang pilit na nabubuhay sina Maddie at Trish, nagtitipon ng anumang makakain at sinusubukang manatiling buhay. Isang araw nakakita sila ng isang bangkang palutang-lutang sa malapit at silang sumigaw ng tulong, ngunit walang nakarinig sa kanilang mga sigaw. Habang papalapit ang napakalaking orka, napaisip si Maddie sa kanilang sitwasyon. Ipinaliwanag niya na may malalim na galit si Sedo sa mga tao dahil sa lahat ng dinanas nito sa loob ng 20 taong pagkakakulong. Para sa orka, ito ay paghihiganti.
Maddie isang paniningil laban sa mga umapi sa kanya. Kalaunan, nag-usap ang dalawang magkaibigan at doon tinanong ni Trish si Maddie kung bakit siya tumigil sa pagtugtog ng kanyang instrumento. Sumagot si Maddie na hindi niya rin alam ang dahilan. Humingi ng paumanhin si Trish sa mga nangyayari sa kanila dahil hindi niya kailanman ginusto ang mangyari ito. Naunawan naman ni Maddie ang kaibigan. Dahil sa matinding gutom, nakaisip sila ng paraan, ang manghuli ng isda. Upang magawa ito, bumaba si Maddie sa mga bato upang hanapin ang bagay na nakasugat sa kanyang paa at gamitin iyon bilang kawet. Habang ginagawa nila ito, dumating muli ang napakalaking orca, ngunit sa pagkakataong ito ay muli ring pinalad si Maddie na makaiwas sa pag-atake. Pagkatapos, inilabas ni Maddie ang kahong bato ng abo ni Chad at tinitigan ito sandali bago niya ibinigay ang takip kay Trish upang basagin ang sea urchin. Pagkaraan, kinain nilang dalawa ang urchin. Matapos nito, nagpasya si Maddie na tuluyan nang pakawalan si Chad at itinapon niya ang bato sa karagatan. Sa sandaling yon, inamin ni Trish na ang tanging hangarin niya ay ayusin ang lahat. Ngunit sa halip ay lalo lamang niyang pinalala ang sitwasyon. Agad siyang inaliw ni Maddie, sinabing hindi naman niya ginustong ma-stranded silang dalawa sa lugar na to. Ngunit sumagot si Trish at sinabing hindi siya naging mabuting kaibigan. Ibinunyag niya na noong araw na namatay si Chad, hindi talaga siya dapat nagtatrabaho sa restaurant dahil sinabi ni Chad sa kanya na nasa bahay si Maddie at nag-iensayo ng kanyang instrumento. Inamin ni Trish na planado ang pagnanakaw dahil kailangan niya ng pera para mabayaran ang kanyang utang. Gayunman, ang pagkamatay ni Chad ay hindi na bahagi ng kanyang plano dahil nauwi ito sa isang trahedya. Ito rin ang dahilan kung bakit hindi niya nagawang harapin si Maddie matapos mangyari ang trahedya. Wasak ang puso ni Maddie at napaiyak sa narinig. Nang subukan ni Trish na magpaliwanag pa, agad tinanggal ni Maddie ang kanyang earbuds upang hindi na marinig ang sinasabi ng kaibigan. Sa sandaling iyon, muling binalikan ni Maddie ang kanyang mga alaala kasama si Chad, pati na ang sandali ng pagkamatay nito. Kinabukasan, kinumusta ni Trish si Maddie at tinanong kung ayos lang siya, ngunit halatang galit pa rin si Maddie. Determinado si Trish na itama ang lahat kaya mabilis siyang nakaisip ng plano. Sinabi niya kay Maddie na lumangoy patungo sa pinakamalapit na bato habang siya naman ay tutungo sa dalampasigan, umaasang malilito si Shadow at hindi sila atakihin. Ngunit hindi siya narinig ni Maddie dahil tinanggal nito ang kanyang hearing aid. Nang mapansing nasa tubig si Trish, agad itong isinuot muli ni Maddie at tinawag siyang bumalik. Sinabi ni Trish na gusto lamang niyang maitama ang lahat. Sa wakas, kalmado na si Maddie at sinabing ayos na ang lahat at dapat nang bumalik si Trish. Biglang tumaas ang tensyon nang lumapit si Shadow. Hinimok ni Maddie si Trish na magmadali. Agad ginulo ni Maddie ang balyena, kaya nagbago ng direksyon nito at patungo sa kanya. Sinamantala ni Maddie ang pagkakataon at umakyat sa pinakamalapit na bato bago pa siya maabutan ni Shadow. Ilang sandali pa, ligtas na nakarating si Trish sa dalampasigan at nagpalitan ng ngiti ang magkaibigan, nagpapasalamat na muli silang nakaligtas sa isa na namang muntik na kamatayan mula sa walang awang orca. Biglang nilang narinig ang tunog ng isang eroplanong lumilipad na nagbigay sa kanila ng kaunting pag-asa. Mabilis na kumuha si Trish ng isang piraso ng kahoy at nagsulat sa buhangin habang desperadong sumisigaw upang mapansin ng piloto. Ngunit masyado siyang malapit sa dagat at tinatabunan ng malalakas na alon ang kanyang boses. Nagmadaling tumakbo si Maddie upang balaan siya, ngunit bago pa niya maabutan ang kanyang kaibigan, biglang umatake ang napakalaking orca sa nakakatakot na bilis. Parang nawala na ang lahat ng pag-asa. Sa kabila ng lahat, nagawa pang gumapang pabalik ni Trish sa pampang, ngunit malubha na ang kanyang kalagayan. Napunit ang isa niyang binti at mabilis siyang nauubusan ng dugo. Nang mawalan ng malay si Trish, bumagsak si Maddie sa iyak, naghihiyaw sa matinding sakit dahil sa kanyang kaibigang ngayoy wala ng buhay. Kinagabihan, habang bumubuhos ang ulan, maingat na ginamit ni Maddie ang tubig upang pawiin ang kanyang uhaw habang minamasdan siya ng orca sa bawat galaw niya. Maya-maya, iniwan niya ang ligtas na bato at tumakbo patungo sa kinaroroonan ng bangkay ni Trish. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang inilibing niya ang kaibigan, nagbibigay ng tahimik at taus-pusong pamamaalam. Pagkatapos, naalala niya na iniwan ni Josh ang waterproof na cellphone ni Trish sa bangka. Determinado, hindi na nag-aksaya ng oras si Maddie at nagtungo roon upang kunin ito dahil maaring iyon na lamang ang tanging pagkakataon niyang makahingi ng tulong. Nahanap niya ang cellphone, ngunit sa sandaling iyon ay tumunog ito. Kasabay nito, dumating ang napakalaking orca upang salakayin si Maddie. Sa kabutihang palad, nagawa niyang sumisid at makahanap ng matalim na bagay. Nang sumugod ang orca, buong lakas niya itong sinaksak. Sugatan, umatras ang balyena at tuluyang naglaho sa ilalim ng mga alon. Pagod na pagod, isinuot ni Maddie ang kanyang life jacket upang manatiling palutang-lutang at makaligtas sa magdamag sa karagatan. Kinaumagahan, dumating ang isang rescue helicopter. Sa wakas, nailigtas si Maddie. Pagod at sugatan, tuluyan nang natapos ang kanyang nakapangingilabot na pinagdaanan. At dito nagtatapos ang pelikula. Ano ang masasabi niyo sa ating palabas ngayon? Feel free to comment your thoughts at pag-uusapan natin yan. Hanggang dito muna tayo mga ka-only. Maraming salamat po sa panonood at abangan ang ating mga susunod na malulupet na mga palabas. Only in the Philippines TV here at nagsasabing, ingat!